Guys, for today's video, natutuwa ako dito sa news na to na may bagong gustong mag-apply na somehow e-wallet service or payment service. Bakit ako natutuwa? O ikakatuwa niyo rin ba to? Bakit? Anong meron? Okay, so dati pa, never naman nag-work dito sa Pilipinas yung Apple Pay at saka Google Pay. So, makikita natin itong Apple Pay sa Apple na cellphone and then itong Google Pay naman sa Android na cellphone. Ano bang kinagandahan nito? Bakit natin ito kailangang hintayin? Is it a direct competitor kay Maya at saka GCash? Well, tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, this is a good news talaga na si Apple Pay or si Apple and si Google Pay na si Google, they're looking to apply to be a payment service. Payment service katulad ng ano ba, Shopee Pay, di ba? Payment service yun na parang e-wallet din. Same thing with the GCash and Maya. There are e-wallet and payment service. So, gusto rin mag-apply ni Apple and Google to be the same operator such as GCash and Maya. However guys, hindi siya same service na in-offer ni GCash and Maya. Si GCash and Maya, they are classified as super app wherein nandun lahat ng services like the e-wallet, the payment service, the QR payment, the billing. Di ba? Ang daming services. Kaya tinawag silang super app. Pero si Apple Pay at Google Pay, some sort of e-wallet lang siya. So dahil mag-i-store ka ng pera sa inyong Apple Pay and Google Pay, kailangan nilang mag-apply to be an operator as an e-wallet and also a payment service. So ito yung news from the internet. Apple Pay, Google Pay, IPH registration. Apple Pay and Google Pay, two widely used digital wallets in the world, are now exploring the possibility of doing business in the Philippines, where smartphone penetration is high and digital payments are gaining more popularity. BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan told reporters that Apple Pay and Google Pay had met with the regulator about their potential registration as operator of payment system OPS in the country. While the two tech giants have yet to submit their application, Tanongan said the process of registering as an OPS could be implemented in roughly a month. To register, the BSP requires the foreign-based OPS to submit a copy of their business permit and incorporation paper issued in the jurisdiction of their main office. They are exploring and then we had discussion on their activities. And then it was clear to us that they touch the payment system. So because of that, we deemed them as operator of payment systems. Therefore, they need to register. That's our guidance, Tanongan said. We don't license them. We just require their registration. For the full article, you can just search Apple Pay and Google Pay in the Philippines, inquire.net, then makikita nyo naman yon. I have to lessen putting links na rin kasi, alam nyo yun, baka magamit ng mga scammer or what yung comment section natin about posting spam links, etc. So, iiwasan ko na rin yung maglagay ng link. Okay, so in short, ano ibig sabihin nito? So, nakipag-meeting na si Apple and Google sa BSP and in-explain nila yung activities nila sa BSP and then si BSP naman, based from sa mga sinabi nila, nakita na ang ginagawa nila is parang operator ng payment system. Thus, yun nga, ang requirement lang naman is to register. Basically, magsasubmit lang ng requirements, application form, and then ipaprocess na yon ni BSP. Sabi nila, ganun lang daw kadali. And it will just require less than a month to register. Pero guys, hindi lang naman yun yung kailangan to implement this. Since wala namang bank si Apple Pay and Google Pay dito, kailangan din nila makipag-partner sa mga local banks para gamitin yung service nila to store the money. So, ganun yun. Okay, bakit ako excited about this? Because finally, after so many years na naging available yung NFC sa ating mga cellphone, this is the time that we can now use yung NFC payment gamit ang ating cellphone. So, one is yung true credit card. Malilesen na natin yung paglabas ng mga hard plastics natin. And thus, maiiwasan natin yung somehow pagnanakaw ng credit card details natin. Next is convenience. Just need to tap our phone dun sa mga terminal or tap our watches. Yan sa mga terminal. Then, makapagbayad na kagad tayo. Hindi lang naman siya for credit card. So, pwede rin yan. Meron kayong naka-attach na debit card. So, pwede rin. Also, pwede rin kayo maglagay ng pera doon, ng credit sa inyong Apple Pay and Google Pay para yun ang gamitin yung pambayad.
And isa sa maganda pa dito is yung integration ng Apple Pay and Google Pay sa ating mga cellphone. Yes, medyo technical to, pero kung malalaman lang talaga ng lahat, it will be very convenient. Kasi hindi na to yung katulad ng mga scam payment links na marireceive natin. Ito kasi, medyo straightforward din kasi to. In case na ayaw mo maglagay ng pera sa inyong Apple Pay, pwede kayong gumamit ng mga debit cards nyo na yun yung nakalink. So, kahit pa paano, mas secure kasi gumagamit kayo ng bank system, and then another for your e-wallet, which is nakakonekta lang si e-wallet, the Apple Pay or Google Pay sa inyong bank account. Ganun siya. Exciting to sa mga tech people, yan, sa mga inclined sa tech. Kasi itong development na to is matagal na nandyan pero hindi natin na-experience. Believe me guys, napaka-convenient na to. Mas convenient pa sa GCash. O sa GCash kasi magsisend ka rin ng login ka, magsisend ka rin ng pera. Well, sa Apple Pay, meron din namang app separately for Apple Pay, which is ganyan. And then, when sending, you can just send money through text sa may Apple Pay din or sa tao na naka-Apple din or Apple Pay din. And same thing din naman with Google Pay sa Android. So, yan yung ating news for today, and hopefully this coming 2025 magkaroon ng development dyan. Kasi currently, wala. Hindi siya gagana. Merong mga workaround na pwedeng paganahin yung tap-to-pay feature ng cellphone at saka ng watch. Pero magbabayad ka pa ng mas malaki bukod sa real value ng binibili mo. Kasi meron pa yung foreign exchange fee, etc. But kapag na-implement na yan dito, straight na peso yung gagamitin natin, and then mas convenient pa. So, yan yung news for today. For our question of the day, given na may ganitong technology, tapos nanggaling tayo sa experience na from GCash and Maya, may naririnig tayo ng mga hacking, basta magulo, di ba? Magulo sa pagmamanage nila ng ating kaperahan. Well, ano sa tingin nyo na magiging strength netong bagong papasok sa atin, which is si Apple Pay and Google Pay versus kanila GCash and Maya? Ano yung magiging advantage nila versus dito sa mga player na natin dito sa Pilipinas right now? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Michelle Salahid P18FK. Sabi niya, shoutout from Negros, Michelle Salahid. Michelle Salahid, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!